Ibinasura ng International Criminal Court ang hiling na pansamantalang palayain si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa pre-trial chamber ng ICC, flight risk si Duterte. Kailangan niya raw manatiling nakakulong para masigurong haharap siya sa mga pagdinig. Malawak pa rin daw ang koneksyon sa politika ng dating Pangulo tulad ni Vice President Sara Duterte na posibleng gamitin niya raw para makatakas. Hindi rin daw sapat ang isinumiting medical records ng kampo ni Duterte para mapatunayang kailangan niya ng interim release. Para naman sa abogado ng dating Pangulo na si Attorney Nicholas Kaufman, mali ang desisyon ng pre-trial chamber. Umaasa raw silang babalik na rin ito ng appeals chamber ng ICC. Kasalukuyang nakakulong si Duterte sa dahig sa The Netherlands dahil sa kasong crimes against humanity kaugnay ng war on drugs. Reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong ang parusang ipinataw ng Taguig Regional Trial Court sa mga nasa likod ng pambubugbog sa aktor at TV host na si Vong Navarro noong Enero taong 2014. Hinatulang guilty sa kasong serious illegal detention for ransom na inihain ni Navarro ang modelong si Denise Cornejo, negosyanteng si Cedric Lee, gayon din ang mga kasamahan nitong sina Ferdinand Guerrero at Simeon Raz. Ayon sa abogado ni Navarro na si Attorney Alma Malyonga, inutos ng korte na agad i-detain si Cornejo habang inisyuhan ng warrant of arrest si Lee dahil hindi ito dumalo sa promulgation ng kaso. Bukod sa pagkakabilanggo, pinagbabayad din ng 300,000 pesos ang mga akusado sa civil indemnity, moral at exemplary damages. Nag-ugat ang kaso ng pambubugbog sa aktor 10 taon na ang nakararaan dahil inakusahan ito ng tangkang panggagahasa kay Cornejo sa isang condominium sa Taguig City kung saan hiningan pa umano ni Lee ang TV host actor ng 2 milyong piso kapalit ng kalayaan nito. Kung matatandaan, noong nakaraang taon, ibinasura ng Korte Suprema ang kasong rape at acts of lasciviousness laban kay Navarro dahil sa kakulangan ng probable cause. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosme, sama-sama tayo Pilipino. Nang dahil naka-earphones, muntik madisgrasya ang isang babae sa Turkiye. Sa kuha ng CCTV, makikitang tumingin muna sa kanyang kanan ang babaeng may nakasalpak nga na earphone sa tenga bago siya naglakad patawid sa riles ng tren. Pero wala siyang kamalay-malay na may paparating ng tren. Mabuti na lang agad siyang hinawakan ng CQ at hinila pabalik sa platform kasabay ng biglang pagpreno ng tren. Paalala ng pamunuan ng tren sa kanilang mga pasahero abay maging maingat sa rail system. Iimbestigahan ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang napaulat na pag-escort ng ilang pulis sa Chinese POGO operators. Ito'y matapos silang kalampagin ni dating senador at ex-PNP Chief Panfilo Ping Lacson. Ayon sa dating hepe ng pambansang kapulisan, ito marahil ang paliwanag kung bakit kahit office hours ay marami anyang luxury vehicles o mamahaling sasakyan ang nakakalusot sa gitna ng mabigat na daloy ng trapiko sa tulong umano ng motorcycle cops na hinahawi ang mga motorista. Tugon naman dito ni Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng PNP, nakaalerto na ang Highway Patrol Group hinggil sa impormasyong natanggap. Banta ng opisyal ang sinumang HPG officer na mapapatunayang sangkot sa pagsisilbing ito sa Chinese POGO operators ay maaaring ma-demote o masuspinde. Apila naman ng PNP-HPG sa publiko i-report sa kanila ang makikitang pulis na nag-escort upang matukoy kung lehitimo ito o hindi sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila ng kopya ng plate number. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Kinwestiyon ni Senator Raffy Tulfo ang sobrang mahal na presyo ng mga concert tickets sa bansa. Sa interpelasyon ng senador sa DTI budget, inihalimbawa ni Tulfo ang naging concert ng Coldplay na sa higit 5,000 pesos lang ay mapapanood na sa South Korea. Pero dito sa Pinas, umabot daw ito ng higit 19,000 pesos. Sang-ayon naman ang sponsor ng DTI budget na si Senator Amy Marcos na imbestigahan ang issue. Palagi nangunguna ang Pilipinas pagdating sa pinakamahal na concert tickets. Lamang na lamang tayo. Pero this time, siyempre lahat tayo gusto tayong lamang. Pero this time, ayokong lamang tayo. Tinataga naman yung kabataan lalo. Yung Coldplay, hindi dapat ganyan kamahal. Medyo laos na rin sila. Naabutan ko pa yun eh. Kaya...
2024 nang mag-concert sa Philippine Arena ang Coldplay kung saan nanood pa si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang First Family. Isang weather reporter mula Los Angeles ang hinimatay sa gitna mismo ng live newscast. Next weather with meteorologist Alyssa Carlson. She joins us live in the studio. Alyssa, this really is the calm before the storm. Not again! No! Oh! You know, we're going to go ahead and go to break right now. Yan ang tagpong nakunan habang umiere ang KCAL News sa California, kung saan noong tinawag na para sana magbigay ng ulat panahon ang meteorologist na si Alyssa Carlson ay makikitang umikot na ang paningin nito at tuluyan ang bumagsak. Ayon sa ulat, agad dinala sa ospital ang weather reporter. Sa ilang post naman ay nagpasalamat na ito sa mga nangamusta sa kanyang kalagayan. Pagbabahagi niya, nakarecover na rin siya mula sa naranasang head injury. Patuloy lang din daw ang kanyang pagpapahinga pero kahit papaano ay nagawa niya na rin daw sumalang sa isang live interview ukol sa nangyaring insidente. Ayon kay Carlson, siya ay may vasovagal syncope o isang kondisyon na nakararanas ng biglaan at panandali ang pagkawala ng malay tao dahil sa bumabang heart rate at blood pressure. Wala umanong pag-asa maging state witness ang mag-asawang Sara at Curly Discaya. Ayon kay House Infracom Chairman, Co-Chairman Terry Ridon, hindi kwalipikadong maging testigo ang mga Discaya. Hindi raw sila ang least guilty sa mga sangkot sa kickback scheme sa flood control projects. Haharangin din daw ni ML Party List Representative Laila De Lima kung mag-a-apply sila sa Witness Protection Program. Ayon naman sa Department of Justice, hindi raw basta-basta masasabi kung pwedeng maging state witness ang mga Discaya. Pag-aaralan pa raw nila ito. Proud na nagtapos sa kursong Bachelor of Science in Criminology si Francis John Carl Padilla mula South Cotabato. Pero bukod sa nakamit na tagumpay, higit na ipinagmamalaki rin ito ang naging daan para makapagtapos ng pag-aaral. Ang criminology graduate natupad ang pangarap sa tulong ng kanyang pagiging isang makeup artist. Opo, marahil bukod sa mga armas na kanyang natutunan, makeup brushes at kolorete sa mukha ang madalas din itong hawakan. Si Francis John hindi anya ikinakahiya ang kanyang trabaho. Nagpaabot naman ito ng pasalamat sa kanyang pamilya, kaibigan, gayon din sa mga naging guro, kaklase at syempre special mention ang kanyang mga naging kliyente. Ang criminology graduate proud ding ibinabahagi sa kanyang social media account ang mga nagawang makeover. Si Francis John ay nagtapos sa Southeast Asian Institute of Technology sa Tupi, South Cotabato at naghahanda na raw para sa pagkuha ng licensure examination for criminologist o para maging isang pulis. Bumuhos naman ang mga komento ng pagbati sa post na ito ni Francis John. Patay ang isang rider matapos pumailalim sa isang papasaherong bus sa Maragondon, Cavite. Sa kuha ng CCTV, makikitang palikunan ang bus sa kurbadang bahagi ng kalsada nang bigla nitong makasalubong ang isang humaharurot na motorsiklo. Dinala sa ospital ang rider ngunit binawian din ng buhay. Magpapaabot naman daw ng tulong ang bus company sa pamilya ng biktima. Licensed MD na si Kuya. Hope you're proud of me from heaven. Yan ang makaantig damdaming caption ng isang bagong lisensyadong doktor na si Esteves Evangelista. Kalakip ang isang kuhang larawan kung saan bata pa lamang ito ay makikitaan na ng interes sa pagiging manggagamot. Pero bukod pa riyan, may mas malalim na dahilan ang kanyang pagpupursige na maging doktor. At yan ay dahil sa kanyang mahal na kapatid na kasama niya sa larawan. Ang tagumpay ni Esteves sa pagpasa sa physician licensure exam, alay niya sa kanyang namayapang kapatid taong 2016. Kwento ni Esteves, second year med student pa lamang siya noong pumanaw ang kanyang kapatid dahil sa cerebral palsy na nagsilbing inspirasyon para tuparin ang kanyang pangarap na maging doktor. Aminado rin ito na hindi siya makapaniwala sa kanyang pagpasa sa naturang exam. Sa huli, alay niya raw ang kanyang tagumpay sa namayapang kapatid na siyang unang dahilan kung bakit nangarap siyang maging doktor. Sa pool sa CCTV ang salpukan ng isang tricycle at MPV sa intersection sa Olongapo City. Sa video, makikitang papalapit sa intersection ng tricycle. Bigla naman dumating ang MPV at bumangga sa tricycle. Umikot pa ang tricycle at hindi nakagalaw ang driver. Kapwa sugatan ang tricycle driver at kanyang pasahero.
Sumuko naman sa Traffic Bureau ng lungsod ang driver ng MPV. Sa Quezon City naman, tumagilid ang isang van sa EDSA Kamuning southbound matapos araruhin ang 6 na mga concrete barriers. Nagtulungan ang mga MMDA para mailabas ang driver sa van. Ayon sa driver, nakatulog siya sa pagmamaneho matapos ihatid ang kaibigan sa Cabuyao, Laguna. Kinagigiliwan ng mga netizen ang baby na si Dashrin Camille Manalo o si Baby Dashka na mala-leading lady ang datingan mula sa mga patok na Korean drama. Sa kanya kasing monthly photoshoot, ibinida niya ang K-drama na Goblin, My Girlfriend is a Gumiho, Romantic Doctor, Descendants of the Sun, Extraordinary Attorney Woo, at Moon Lover Scarlett Heart sa kanyang ika-6 na buwan. Kwento ni Mommy Eliza Manalo, hilig daw talaga nilang mag-asawa ang panonood ng K-drama. Kaya naman noong pinagbubuntis niya pa lamang si Baby, pinagplanuhan na nilang K-drama inspired ang monthly photoshoot ng kanilang anak. Ayon sa mag-asawa, gumagastos sila ng hindi hihigit sa 1,000 piso para sa monthly cake ni Baby, sapagkat ang lola raw nito ang nananahi ng kanyang mga costume. Pagbabahagi pa ng mag-asawa, paraan din nila ito para makabuo ng memories ang kanilang anak bago ang first birthday nito. Si Baby Dashka ipinanganak noong April 12. Muntik nang mag-last meal ang 2 food vloggers sa Houston, Texas sa Amerika. Nagsushoot ang 2 vlogger sa isang restaurant nang bigla na lang mawasak ang glass wall sa tabi nila. Inararo na pala yan ng isang SUV. Sa lakas ng pagbangga, nagkabasag-basag ang salamin at tumilapo ng mga vlogger. Nagtamo ng mga sugat ang 2. Isa ka ba sa mga tagapakinig ng DZRH radio drama? Minsan mo na bang naisip kung paano nga kaya ginagawa ang mga makatotohanang sound effects? Sa isang viral video na ibinahagi ni Jego Bandido ng 90.7 Love Radio na umani lang naman ng mahigit 8 million views, ay natuklasan ng mga netizen ang kahanga-hangang galing ng soundman na nasa likod ng mga patok na drama sa radyo ng DZRH. Abet, bigla kang bumalik para sirahin niya ang abet! Hindi ako abet! Ipangita ka! Akala mo ato sa bintana! Hindi ako papayag na agawin mo sa akin si Cedric! Hindi ako abet! Sa'yo na ang kasabi mo! Ang viral soundman, kinilalang si Jerry Mutya. Pero bukod sa pagiging soundman o Foley artist, ay isa rin siyang voice actor sa drama at mga awit. Narito pa ang isang pasilip sa kahangahangang talento ni Jerry. Sakay sa kotse! Sakay! Garboy! Pasiparin mo na itong sasakyan! Okay po! Mapapakinggan ang iba't ibang mga kwento na pinagbibidahan ng DZRH Drama Talents tuwing Lunes hanggang Sabado sa DZRH Radio.